wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Bro, gusto kong nakalapit yan para yung mic malapit siya. I-steady mo na lang siya dito. Para yung mic natin malapit dyan, diretso yan. Okay, mga kapatid, pakinggan nyo ito mabuti. Ngayon, ang magre-report ayon sa ating mga pinagkaisahan ay ang Group 1. Group 1 ngayon ang magre-report. Ano yung report nila? Yan ang titignan natin ngayon. Kikinggan natin. Para sa lahat, sa kaalaman ng lahat, mga kapatid, ito yung content ng ating pagbibigay o ano yung pagbibigay natin ng grado dito. 50% dito yung content ng ano yung topic nyo. Yung 50% na yon, nandun na yun yung sinasabing ano yung mga content na ito ba ay sang-ayon sa inyong paksa? Ito ba ay nandun mismo sa inyong ito ba ay nandun mismo sa ano yung pinag-uusapan? Yun yung sinasabing 50%. Another 20% para maging 70% nandoon yung deliberation. Kailangan makita natin paano sila mag-deliver. Yung hindi nakakaakit bagkus nakakapagbigay ng very informative information. Paano nila i-deliver, di ba? Yung sa 50%, siyempre, nandun na yung content kung paano siya kayo nang bahala doon mag-explain. Tapos, another 20%, nandun yung sinasabi natin, yung pag-deliver ninyo. Another 20%, mga kapatid, nandun yung posture. Yes. Hindi kinakailangan kasi siyempre, mga presenter kayo Yun din ang nagbibigay ng, kumbaga, sense or spirit doon sa inyong paksa at sa mga nanonood. So, another 10% ay kung ano yung hindi yung luto. Kung ano yung pagbigay nyo ng may gumamit ba kayo ng props. Okay? Ito, gumamit kayo ng ano to? Projector. Yung iba kasi, nag-text, Ustad, pwede bang gumamit ng Manila paper? Sabi ko, tignan nyo kung may makikita kayo dito sa Saudi Arabia, Manila paper, kasi nung mga grade 1 pa kami noon, ginagamit namin yon, grade 2, grade elementary. So ngayon, sa panahon natin ngayon ay kailangan ay nandito tayo sa uso. Okay? So ibig sabihin mga kapatid, kaya binigay ko yun ng 10% lang kasi may mga iba sa inyo na magpapresenta na wala silang silang magagamit. So hindi nangangahulugan na pag hindi ka gumamit nito, ay pwede wala kayong chance na manalo. Okay? So, sana naintindihan natin ang pagpapaliwanag at tabarakallah, mashallah mga kapatid, gandahin ninyo ito dahil ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha yuhibbul abda idha amila amalan ay yutaqinahu. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mahal niya ang kanyang alipin pag pinagbutihan niya ng mabuti ang kanyang gawain. Bismillah. Ismail, kunin mo ito. Magpapaliwanag kayo, bro, para fair sa lahat, Para sa fair sa lahat. Siyempre, ang leader, magpapaliwanag siya sa grupo nila, anong title nila, bawat isa magpapresent, tapos yung mga pangalan ng kanyang mga kasama. Okay? Bismillah. Bro, ilagay mo ito. Continuous lang to siya. Siya continuous lang. Yes. Kaya dire-diretso na yan. Ito ba ito? Saan yung ballpen? Wala akong ballpen. Ballpen. Bismillah. Bismillah. Mic legs. Baliktad. Sa kaliwa. Yan. Baba mo sa tingin. Ayun. Bismillah. Ayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mga kapatid. Masya Allah. Okay, sabi ito Huwag ka upo dyan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuhu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa sallaman tasliman khatira ila yaumiddin. Fa in asdaqal hadithi kitab Allah jalla wa ala wa khairu hadi haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ajaranillah wa iyyakum minan nar. Thumma ma ba'd. Mga kapatid sa pananampalataya, marahil nakikita ninyo ngayon sa screen kung ano ang aming ipipresent. May idea na siguro kayo. Di ba mga kapatid? Pero una sa lahat, gusto kong pasalamatan, unang-una sa lahat, of course, ang Allah subhanahu wa ta'ala na pinangyari niya sa atin ang pagsasama-samang muli sa gabing ito. At pasalamatan rin natin ang ating mga butihing mga guro, si Ustad Amrullah na kasama natin na walang sawa na nagbabahagi sa atin palagi ng munting kaalaman sa ating pananampalataya. At itong kaalaman na ito yung pinakamahalaga sa atin. Lalong-lalo na ito ang tinatawag na akida sa ating pananampalataya. So mga kapatid sa pananampalataya, alhamdulillah, dahil gusto ko lang sabihin na sa totoo lang, hindi pa namin talaga tapos itong aming presentation. Dahil nga, sabi ko nga, kung wish ko lang sana, kung kami man lang sana ay naging pangalawa, kung naging pangatlo, mas mapapabuti pa sana namin ito. Pero siguro, sabi nga ng mga kasamaan ko, parang lugi kami dito kasi nasa atin ang lahat ng burdens na wala silang, yung idea natin, masishare natin sa kanila, pero yung idea nila, hindi na natin makukuhaan ng para makadagdag sa atin. Di ba? So, pero alhamdulillah, at least nagawa natin sa abot ng ating makakaya, may bahagi natin sa kanila. So mga kapatid, dumako tayo dito sa ating paksa. Ano nga ba ito? Ang la ilaha illallah. So ibig sabihin nito mga kapatid, yung tinatawag na tauhid. Ang paksa na ibinigay sa atin ng ating buting ustad ay ang tinatawag na ano ba itong tauhid? At gaano ito kahalaga sa isang Muslim? Sa atin, bilang mga Muslim, gaano kahalaga itong tauhid? Bilang pagpauna, alamin muna natin ano ba ang ibig sabihin nitong tauhid. So nakikita nyo, mga kasama natin dito, meron ako kasama. Ito nga pala ang aming group 1, si Brother Abdullah, si Brother Omar Fernando, at si Brother Bashir. Ang utak ng lahat ng ito, sila. Ang kaisip na gumawa ng ganito. So alhamdulillah, pasalamat ako, napabilang ako sa grupo na ito. At ako lamang ay magsasalita. At sila na ang nito. So, una sa lahat, alamin muna natin, mula sa ating kasama na dito, si Brother Abdullah, ano ba itong tinatawag na tauhid? Bro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga kapatid. Kamusta kayong lahat? Umepekto na ba yung kape natin dyan? Okay, batay sa ating mga natutunan at masusing pananaliksik, alhamdulillah, ang salitang tauhid according to etymology, ito ay may dalawang definisyon sa Arabic. Ito yung tinatawag na logatan at saka istilahan. So, familiar siguro tayo sa terminology na to, pero sa akin is first time sa totoo lang. Ang logatan, ang ibig sabihin nito, yung literal na kahulugan. Ang salitang tauhid, galing ito sa root word o salitang ugat na wahada, meaning nag-iisa.
At ang masdar o verbal noun nito ay tauhid na ang ibig sabihin ay kaisahan. Ang istilahan naman ay ito yung technical na definition ayon sa terminology ng mga pantas ng Islam. Malinaw ba yung pagsasalita ko? Naunawa naman. Inshallah. Pag sinabi nating tauhid sa Islam, mga kapatid, of course, technically speaking, ibig sabihin nito ay patungkol or tumutukoy sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon sa pagpapaliwanag ng mga scholar, na ayon na rin mismo sa pag-unawa ng mga salafu saleh. Yun lang mga kapatid. Mashallah. So siguro malinaw sa atin ano yung mga literal at mga technical na pagpapaliwanag tungkol sa tauhid. So ano naman kasi sa karagdagan dun sa aming task, meron daw itong tinatawag na tatlong uri. Siguro alam natin, familiar tayo ano yung tatlong uri ng tauhid. Mabahagi naman sa atin ni Brother Omar Fernando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga kapatid. Tapos sa epekto ng kape, yung ano naman, radus-dus. So malinaw yung boses ko mga kapatid. Jazakallah khair bro. Mga kapatid, ayon sa ating mga napag-aralan, ang tauhid ay may tatlong uri. Ito yung tauhid ar-rububiyyah. Ito ang pagtukoy at paniniwala na si Allah lamang ang tanging nag-iisang Diyos at Panginoon na naglikha ng lahat ng santinakpan. Si Allah lamang ang tanging nag-iisa na nagbigay buhay at bumabawi nito. At si Allah lamang ang sandigan ng lahat ng nilalang. Siya lamang ang tagapagpanatili at may kapangyarihan sa pagkontrol sa lahat ng bagay. So yun yung unang tauhid natin, yung tauhid ar-rububiyyah. Pangalawa, ito yung tauhid al-uluhiyyah, na tinatawag din na tauhid al-ibadah. Sapagkat ito'y tumutukoy sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala na wala tayong pag-aalayan kundi bukod tangi kay Allah lamang. Gaya ng ating mga pagdarasal, salah, zakah, zom, at hajj. At lahat ng iba pang uri ng pagsamba na itinuro ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag-aalayan kundi bukod tangi. Wala tayong ibang pag-aalayan kundi bukod tangi sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. At ang pangatlong uri ng tauhid, ito naman yung tinatawag na al-asma wa sifat. Ito ay tungkol naman sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pangalan at katangian. Gaya halimbawa ng al-ahad, al-khaliq, al-malik, al-qudus, ar-rahman, ar-rahim. At lahat ng pinakamarangal na mga pangalan at mga katangian na bukod tangi lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lang muna. Mashallah. Barakallahu fik, Brother Omar. Waya. So mashallah, siguro mga kapatid, liwanag ni Brother Omar, ano ba yung tatlong uri ng tauhid? Ngayon naman, kasama rin sa aming task na dapat malaman natin bakit ito mahalaga sa atin, sa bawat Muslim at sa lahat ng tao, bakit napakahalaga nito na pag-aralan natin at dapat nating malaman. Siguro ibibahagi na sa atin ni Brother Bashir. Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, tabarakallah. Sa akin po yung bakit ito napakahalaga sa buhay ng isang Muslim at tao. So, ang ating la ilaha illallah, tauhid. Dahil ito ang unang utos sa Quran at ito ang dahilan kung bakit sinugo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at iba pang mga naunang mga propeta. Pangalawa po, bago ang anumang uri ng mga gawaing pagsamba, kagaya ng pagdarasal, zakat, fasting, hajj, alhamdulillah, salamat po. At iba pa ay
kinakailangan muna ng tamang paniniwalaan sa isang Diyos. Kung walang tauhid, walang kabuluhan ng lahat ng mga gawaing pagsamba. Ikatlo po, mga kapatid, dahil sa tauhid, dito naiiba ang Islam kumpara sa ibang relihiyon. Sa pag-aaral ng tauhid, dito natin nalalaman ang pinakamalaking kasalanan na nagagawa ng tao. So, kaya nalalaman rin natin kung paano tayo makakaiwas sa mga ito, na alam natin na ito ay shirk. Dapat po, ito ang pundasyon ng buhay at layunin ng pagkalikha sa tao. Ayon sa Islam, nilikha ang tao upang sambahin lamang si Allah. Lahat ng moralidad, batas at asal ay nakaangkla sa konseptong ito sa tauhid. Ang ikalima po, nagbibigay ng kaliwanagan at direksyon sa ating buhay at pananampalataya. Dahil nalalaman natin na walang dapat pag-ukulan ng pagsamba, kundi bukod tangi kay Allah lamang. Ang ika-6 po, ito ang batayan ng kaligtasan dito sa mundo at lalong higit sa kabilang buhay. Inshallah. So, mga kapatid, alhamdulillah na ibahagi na sa atin ng ating mga kapatid kung ano itong tauhid, ano ibig sabihin, ano yung tatlong uri nito, at kung gaano ito kahalaga sa atin na dapat nating malaman ito. Siguro sapat na yun, mga kapatid, di ba? Okay na ba yun? Siyempre, hindi kayo papayag. Papayag na kayo. Ang hirap kaya tumayo dito sa harapan. Siguro, nangangailangan siguro kayo ng mga katibayan sa aming mga pinagsasabi rito. Siguro, kailangan natin maipresenta sa inyo at mabigyan ng hustisya kung ano yung sinasabi namin dito sa harapan, lalo na itong nakatutok sa inyo, tinatawag na La ilaha illallah. Ano ba itong La ilaha illallah? At anong dapat nating malaman dito? Bro, slide mo nga. Sige pa. Ito, mga kapatid, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutakallabakum wa matwaakum. Allahu akbar. Sabi ng Allah sa ating salin, kaya dapat mong malaman, O Muhammad, walang Diyos na maliban sa Allah. Walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah at humingi ng kapatawaran para sa iyong mga kasalanan at sa lahat ng mga naniniwalang kalalakihan at mga kababaihan. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ang lubos na nakababatid ng inyong kilos at ng inyong mga pinagkakanlungan. So mga kapatid, kailangan pala dapat nating malaman. Alamin natin na walang ibang Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam niyo mga kapatid, kung sa totoo lang, meron tayong tinatawag na tahara, hindi ba? Sa Islam. Sasabi siguro natin na ang tahara o ang paglilinis sa ating paniniwala, ang pagdadalisay sa